180, paano nakarating sa inyo itong proyektong ito? At hindi ba parang nahuli na tayo dahil andun na ano na sila eh. May ginagawa ng earth ball eh. Actually, hindi naman. Nalaman namin itong project na to during the early part of this year through Facebook. Sa Facebook? Dahil may Yes. nagpadala yata ng picture, ano? May ng residente. Oh. May nagpadala ng si Dr. Mike Bengwayan na kasama namin. Okay. He made an announcement sa kanyang Facebook account na magkakaroon ng pagputol at pag-earthball nga ng 182 trees. Okay. Tapos spontaneously nabuo itong movement. So ngayon nalinawan tayo, wala nang pagputol, no? Parang earthballing na lang lahat yata. Tony. Mukhang iyan ang sinasabi nila and we're questioning that because the permit issued was for earthballing and cutting, and we feel that the DNR should not just change the terms of the permit. Kung papalitan yung papalitan yung terms ng permit, kailangang magsimula sila ng proseso. Okay. Ma'am Annie, ano bang plano rito? Ano ho ba yung bukod doon sa parking space ho ba o mas may iba pa kayong proyekto doon? Salamat Arnold, no, para maliwanagan ng maraming tao. Actually, ang SM, we have been in Baguio since 2003. Ngayon, nakikita naman natin that through the years, ang rainfall sa Baguio ay lumakas ng lumakas. No? So, merong na-experience ang aming building ng topsoil erosion. So in 2005, we had our first episode. In 2010, we had another episode. Through all of these Ano yung mga episode? yung bang nahuhulog yung aming riprap wall, nahuhulog talaga yung soil. Okay, No? We saw manifestation in our environment. Ngayon, ang sabi ho ng aming mga consultants, gawan natin ng isa pang solusyon. At ang solusyong ito ay ang tinatawag na retaining wall. Ang retaining wall ho ay parang pag-akyat ho din yun ng Baguio, hindi ba ho ang ating mga bundok sa Baguio ay punong-puno ho ng mga trees. Pero despite the trees, it cannot really just hold on to all the topsoil. Pag maulan ho, meron din talagang hong erosion. Kaya para ma-prevent hong any accidents along the way, as you had seen sometimes, meron ho silang nilalagay na retaining wall. So, ganun din ho ang gagawin ho ng SM sa aming mga in our project. Sa paglagay ng retaining wall, meron yes. hong talagang matatanggal na mga... Meron, kasi ho kailangan namin marating ho yung mga lugar na yun kung saan kami maglalagay ng retaining wall. So, kinakailangan ho talaga namin ng more space to work on the project. So, in doing that, meron ho matatamaan na 182 trees. Kaya lang, in our discussion with the DNR, ang sabi ho nila, while we applied for a tree cutting, but really, DNR has always stressed, it should be earth balling. So kami naman ho, lahat ho yan, we consider that, and aming soon sinusunod. So ang ginawa ng DNR, sabi nila, okay, ito, kuhanin nyo yung earth ball. Meron silang mga specialists. Yun din naman ho ang aming ginagamit. At sa pag-earth ball ho, nandyan din naman ho, nakapaligid ho ang DNR ng Baguio. Sila din naman ho ang nagmo-monitor. So, i-earth ball Mga ilan na ho yan, na... 40 na alnus trees. Na earth ball na yun. Nasaan ho ngayon yung apat na po? Nandun ho sa property din. Kaya hindi naman ho siya dapat ilalabas. Kaya lang ho, ang property can accommodate 92 of Doon the 100. din sa loob ng SM? Doon din ho ililipat. Yung balanse ho ay ilalagay ho sa DNR designated location. Okay. So, attorney, pabor ba kayo dun sa... Yun, ililipat naman pala at tinitiyak na may mga maayos na proseso at mabubuhay yung puno sa loob din ng compound. Unang-una, Arnold, gusto nating i-question kung bakit nagkaroon ng earthballing despite the presence of a TEPO. Ang masaklap pa dyan, andyan daw ang DENR according to SM na nagmo-monitor habang sila ay nag-earthball. How could they have earthballed despite the presence of a temporary environmental So, protection may order? TRO pero tuloy? Pero tinuloy nila with the knowledge of the DNR. It's coming out now, no? So ang ating mga abogado, si Attorney Johnson Nacar, si Attorney Chris Donal, who are in the studio right now, i-amend namin yung aming petition for contempt which we filed against SM para isama ang DENR. So yung sinasabi nila na nandyan pa ang mga alnus na in-earthball nila at the time that there was a TEPO, we have to check that, which was why yesterday, during the dialogue, we asked that we will have an ocular inspection tomorrow para makita talaga natin kung na-earthball ba nila at kung nandun Pinayagan talaga ang naman mga kayo? puno. Well, we're very happy because we asked the court to order Korte na an mismo ocular ang inspection. sasama. Hindi nga tinugunan ng korte yon, pero mabuti naman sa dialogue kahapon, parang hindi natuloy yung dialogue. Sabi namin, SM, you have lied to us several times. Let's try to establish trust bago tayo mag-usap uli. Sinasabi niyong nag-earthball kayo, nandun kami nung mga gabing napuputol yung mga kahoy, punta tayo, mag-ocular inspection tayo, tingnan natin, talaga bang nag-earthball kayo o nagputol kayo?